on the issue of human rights at saka yung nangyaring kudeta sa Senate sa mga developments ngayon, tanungin muna natin ang aking to set the tone of our human rights advocacy. Kaibigan ko pong human rights advocate and expert, Melchor Cayabyab. Sige Okay, po. maraming salamat, Ka Noel. Itong mga pangyayari nitong isang nagdaang linggo natin, medyo nakakalungkot at nakakabahala kasi nakakalungkot dahil yung drama sa politika na nangyari sa Senado, yung kudeta, at the same time, bislang pagsulpot ni Senator Bato, nagkaroon ng biglang putukan daw doon sa loob ng Senado at yung kanyang pagtakas ay pagpapakita ng mismong kawalan ng accountability at pananagutan. So sa dulo lahat ng ito ay nagawang takasan ni Bato yung dapat niyang pananagutan doon sa tinatawag nating warrant of arrest na in-issue ng International Criminal Court. Medyo nalulungkot tayo kasi yung narrative nila ay parang sinasabi, hindi, wala naman daw local warrant of arrest. Pero malinaw naman, Ka Noel, na ito ay pinatunayan na sa mga nagdaang desisyon ng Supreme Court na tayo ay may retroactive obligation ng Pilipinas mula nung tayo ay miyembro na naganap na mga kaso ng 2011 to 2019. Tama. So ibig sabihin sa kabuuan na ito, malinaw yung Supreme Court decision pero ginagawa pa rin nilang baluktutin yung batas at gustong palabasin na hindi raw pagtakas yung ginawa ni Bato. Pero sa dulo, simple lang. Kinukundina natin yung ginawang pagkupkop ng Senado sa isang itinuturing nating pugante. Isang international na pugante mula sa mismong International Criminal Court. So maraming dapat basagin. Una, sinasabi nila, hindi, local court ang kailangan. Pero sa dulo lumalabas, hindi naman natin kailangan ng local court decision kasi merong Supreme Court decision na dyan. Pangalawa, yung mismong kabiguan ng Supreme Court na mag-issue, i-reject niya yung TRO na hiling ni Bato, ay pagpapatunay na legitimate yung tinatawag nating warrant of arrest. Kaya kung meron nang hinahamon natin yung gobyerno, halimbawa si President BBM, alalayan na niya yung mga biktima doon sa usapin ng kanilang panawagan ng hustisya. At ito ang pinaka-immediate na kanyang gawin ay ang arestuhin si Bato at dalhin sa dahig at hiharap sa ICC, International Criminal Court. Yun yung panawagan ng human rights community sa sitwasyong naganap. Ay, salamat ka, Melchor. So ito pala yung advocacy ngayon ng Human Rights Committee, ipatupad yung ICC warrant of arrest. Actually, ang dami-dami ng legal arguments. Kasama na yung nabanggit mo dati, Ka Melchor, yung Republic Act 9851. 9851. Na yung crime against humanity became part of the law of the land. Kaya siguro ito yung matibay na batayan ng Supreme Court. Kaya hindi nag-issue ng TRO o Temporary Restraining Order. So, itong nabanggit mo, so malinaw yung stand ng human rights groups. Pakinggan naman natin yung dagdag pala, Ka Noel, mabilis lang din. Okay. Actually, maganda rin yung binabanggit niya, Tony Capunan, yung ginagamit ngayon ng mga DDS, na sinasabi nila sa Rome Statute daw, which is yung nagbuo ng International Criminal Court, may provision na dapat iharap sa local court muna. Yung process. Pero malinaw, yung mismong provision sa local court na ito, provision ito, una, sa dalawang bagay lang. Una, may question of identity. May question ba tayo sa identity kung sino si Senator Bato? Definitely wala. Meron. Minsan daw may wig. Okay. Ikalawa ay dapat ay merong question of jurisdiction. Malinaw ang desisyon ng Supreme Court noong 2021 na merong jurisdiction ang gobyerno ng Pilipinas ang ICC sa Pilipinas sa panahon na nangyari ito noong 2011 to 2019. Of course, yung binabanggit mo, may Republic Act 9851 na ang deklarasyon hindi harap sa Supreme Court kundi direktang isurrender sa International Criminal Court kapag may kaso ng crime against humanity. Tas Ka Melchor, may narinig pa ako na isang argument, galing din sa mga legal luminaries natin, na the fact na hindi pala tayo parang nakasama pala ito sa kanila, na hindi tayo miyembro na ng International Criminal Court ay hindi na pwedeng sundin yung provision na dumaan sa local courts dahil hindi tayo miyembro. So ang kailangan kilalanin ay yung direct ICC warrant kay Bato, kay Senator Bato. So may ganun palang argument. Actually, hindi pwedeng sundin yung provision last din at sinasabi din ni Atty. Conti, yung ginagawang pagtatago ni Bato ay definitely magiging laban sa kanya sa usapin ng kanyang panawagan ng temporary release. Sa yung usapin ng palayain sa pansamantala sa ICC habang dinidig ang kaso. Tsaka flight, di ba sabi nga lang yung principle sa ganyan, flight is guilt, di ba?
At saka sayang, di ba? Miss na niya yung Tatay Digong na gusto niyang alagaan at gusto niyang bantayan. Baka natutumba-tumba raw. Di sana malalayan ng ating Bato. Ang problema, Senator Bato natutumba rin doon sa hagdanan. Anyway, gusto ko naman pakinggan yung suki natin, si Nanay Nanette Castillo.